May mga gamit, mga pagkain namin, tirahan, para sa gamit ng anak ko. Sa lungsod naman ng Cotabato, tirik ang araw pero mataas din ng baha. Resulta pa rin ito ng pag-apaw ng Rio Grande River. 22 barangay ang apektado. Ang mga residente napilitang lumusong sa baha pero may ilang gumamit ng bangka. Nagsilikas na ang maraming residente. Nasira ang bahay mo? Oo, nasira kasi yung tubig na umabot doon sa sahig namin. Tapos Yung natakot tapos yung mga anak ko malunod. Portion lang kami dito ng Rio Grande. I am also calling the attention of the national leadership on behalf of the people of North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, who are badly affected by this flood. Kung pabigat para sa marami ang baha, mailang hinanapan na lang ito ng pakinabang. Ang aling ito, ginawang pambanlaw ng nilabhang damit, ang tubig baha. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Na-aksidente si Dingdong Dantes habang nagtitaping ng Jezebel. Nag-worry nga raw si Marian Rivera na wala sa set na mangyari ito. Ang detalye sa kwento ni Lars Santiago. Nakakast ang kamay ni Dingdong Dantes nang dumating sa GMA para sa Jezebel Special ng SOP. Naaksidente si Dingdong sa taping ng Jezebel noong Biyernes. Sa isang eksena, sinuntok niya ang puno ng nyog at napalakas ang kanyang suntok, kaya't may mga butong na dislocate. Kinailangang dalhin sa ospital ang aktor kung saan sinimentohan ang kanyang kamay. Wala namang sinisisi si Dingdong sa nangyaring aksidente. Hindi mo maiwasan ang mga aksidente sa taping. Much more na siguro kapag sobrang into your character, minsan nagkakaroon ng mga things na hindi mo makontrol. So, aksidente lang sa akin. Inaamin ni Dingdong na nagkamali siya ng kalkulasyon at maliraw ang pagbagsak ng kamay niya sa pulo. Tinatawanan na lang niya ang nangyaring aksidente. Mas matibay talaga ang forces of nature. Huwag natin siyang kakalabanin. Nang mangyari ang aksidente, wala sa set si Marian Rivera. Pagdating ng aktres sa location, nalaman kaagad niya ang nangyari. Pumunta ako sa taping, sabi nila sa akin, nasa ospital daw si Dong. So sabi ko, ba't nasa ospital? Nabalian, no? Tinawagan ko siya. Sabi ko, nangyari sa'yo? Nang sabihin ni Dingdong na maayos na ang nararamdaman niya, nakahinga ng maluwag si Marian. Actually, pag sinasabi ko, ikaw naman, kasi sabi niya, yan, please, huwag na natin pag-usapan, hindi ko na maibabalik. So ako naman, quiet na lang, para hindi siya maasar. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Marami ang nag-aabang at tumutok sa pilot episode kagabi ng pinakabagong reality show ng Survivor Philippines. Umpisa pa lang, napahanga na ng castaways ang mga manonood sa makapigil hininga nilang mga eksena. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Naging ma-action at makulay ang pilot episode ng Survivor Philippines kagabi. Tinutukan at inabangan ito ng husto ng mga manonood. Isa-isa nang ipinakilala ang 18 castaway at hinati na sila sa 2 tribo. Ang una nilang challenge, talaga namang makapigil hininga. 27, 26, 25. Ang mga tumutok, sulit daw sa kanilang napanood. Kung papanoorin ng iba, o obserban, ang layo ng pangpang, wag mula doon. Talaga may tendency malula o magpulikat ka. So maganda yung niya, yung challenge niya. Abangan ko na lang po kung ano talaga mangyayari to. Mamaya. Ngayon pa lang kanya-kanya na ring manok ang mga taga-subaybay. Tiyak daw na aabangan nila kung sino ang tatanghalin kauna-una ang sole survivor. Lila Bandera kasi yun ang niya kaya sumali sa ron para yung tulong sa pamilya niya daw. Si Zita. Sita. Sakit si Nikki. Basta gusto ko siyang manalo. Malakas si Kiko. Yun kasi tinutulungan niya yung babae. So feeling niyo pwedeng siya yung manalo? Hindi ko rin masabi, matagal pa ako kasi 39 days mo yan, di ba ma'am? Simula pa lang matindi na ang challenges na ibinigay sa mga castaway at sa mga susunod na araw, mas titindi pa ang kanilang dapat harapin na mga hamon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mylene Dizon at Paolo Paraiso, magkabalikan na kaya ngayon ipinagbubuntis ni Mylene ang kanilang second baby? Tutukan yan. Abangan! Ina ng dalagang na-comatose matapos barilin ng hold-upper, hindi naniniwala ng suspect ang napatay ng mga pulis kainta. Bilang ng mga sanggol na nagkasakit dahil sa kontaminadong gatas sa China, pinangangambahang tataas pa. At manager ni Gabby Concepcion na si Rose Flaminiano, binweltahan ng demanda ang aktor
sa pag-atras nito sa kanilang kontrata. Tumamlay ang kalakalan sa ating stock market ngayong araw. Epekto raw ito ng humihina ekonomiya ng Amerika dahil sa pagkakabangkarote o tuloy ang pagkalugi ng isa sa pinakamalaki nilang bangko. Nakatutok si Steve Dailisan. Asahan na raw ang pananamlay ng ating merkado sa mga susunod na araw. Kung titingnan ng Philippine Stock Exchange Index o PSEI, ang sukatan ng galaw ng presyo ng mga premyadong stock sa stock market, bumaba ito kahapon ng 109 points. Ngayong araw, lalo pa itong bumaba ng 114.44 points. Epekto ito ng balita mula sa Estados Unidos ng pagkalugi ng Lehman Brothers Incorporated, isa sa pinakamalaking investment bank doon. Parang kung sa lindol yan, intensity 8 yan. Hindi mahina yan kasi buong mundo ang tinamaan eh. Ang sentro, dun sa Amerika, yung bagsak ng merkado ngayon, mas masahol pa sa 9/11. Dahil, sir? Eh yung losses na lang ng mga financials eh, walang sinabi yung losses nun eh. Yung asset destruction ngayon, mas matindi. Nag-file na ng bankruptcy ang Lehman Brothers dahil sa $60 billion na utang sa real estate. Nagimbal din ang merkado sa pagbili ng Bank of America sa brokerage company na Merrill Lynch upang hindi rin ito mabankrupt. Bukod dito, ang American International Group na pinakamalaking insurance company sa buong mundo, nangangailangan naman ng emergency funding. The fear factor. Why is there a fear factor? Because the markets are saying that if Lehman Brothers, very well respected in America, number 4 largest investment bank in America, will be allowed to go into bankruptcy, in other words. So who is next? Kung iisipin, malayo sa sikmura ang problema ng malalaking kumpanya sa Amerika. Pero kung magtatagal daw ang sitwasyon, maging mga ordinaryong tao mararamdaman ang epekto nito. Merong capital flight kahit pa paano. At nakikita naman yun sa stock market. Pag humiya yung ekonomiya, mas mahihina yung demand nila for goods from us. Kasi nag-e-export nga tayo ng mga electronics at parts at saka electronics and machine parts. So mas kukunti yung bibili ng mga computers, kukunti yung bibili ng mga bagong cellphones, hindi ba? Kasi nga humihina ekonomiya, pag humina yan, mas hihina yung demand nila sa atin. Inaasahan ding hihina ang piso. Kanina nga nagsara ang palitan sa dolyar sa 47.20, mas mababa pa kaysa kahapon. Pero makikinabang naman daw ang milyong-milyong overseas Filipino workers na kumikita ng dolyar. Pero may nakikitang silver lining ang mga analyst para sa mga Pinoy. Kung hihina ang ekonomiya ng iba't ibang malalaking bansa, hihina rin ang demand para sa langis. Rason para bumaba ang presyo nito. Pag bumaba ang presyo ng gasolina, tangay nito ang pagbabari ng presyo ng bilihin. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. May investment sa Lehman Brothers ang ilang bangko at financial institutions sa Pilipinas. Kabilang dito ang Metrobank, Bangko de Oro at Sun Life Financial. Pero ayon sa governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na si Amando Tetangco, maliit lamang ito at hindi gaano makakaapekto sa kanilang portfolio. Tiniyak din ng Metrobank na makukuha na rin nila ang target income nila sa taong ito. Ang Bangko de Oro, kaya raw balansihin ang anumang posibleng pagkalugi. Tiniyak din ng Sun Life na sapat pa rin ang kanilang pondo para sa mga investor at claimants. Ayon naman kay Insurance Commissioner Eduardo Malinis, kahit nagkaproblema ang mother company ng Philam Life na American International Group o AIG, nananatili pa rin daw na matatag ang naturang kumpanya. Dumalo sina Batangas Governor Vilma Santos Recto at Isabela Governor Grace Padaca sa isang forum tungkol sa biodiversity conservation o pangangalaga sa mga likas na yaman sa bansa. Si Padaca nagsalita tungkol sa kahalagahan na maprotektahan ang Sierra Madre Forest Park, pati na ang magiging epekto sa ekonomiya sakaling mawasak ito. Si Santos naman, tumalakay sa mga ginawa ng komunidad para linisin ang Taal Lake at Pansipit River. Si Mel Tiangco,